Ganito po, mga kasama, ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Siguro nila, kay Mahulong Duterte, nag-usap-usap, mas mabuti ilabas yan ng bansa kaysa kasuhan sa Pilipinas. Pero hindi nila naintindihan, sa ginawa nila, naging martir si Pangulong Rudy Duterte. Wala man lang nag-acknowledge na nasaktan tayo doon. Yung kaisa-isang Pangulo na nagbigay sa atin ng pag-asang makaahon sa kahirapan, kinuha nila sa atin. Talumpatihon itong si Mayor Baste Duterte ang ating bababaran dito sa video na to. Sesegwayin ho natin yung speech na yan, itong si Congressman Mike Defensor. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago ang lahat ng yan, pag-usapan ho muna natin itong mga banat na to ni Jinky Luistro. Ibang klase talaga tong ali na to. Ang sabi ho kasi niya, Martin Romualdez, kininala ni Jinky Luistro bilang Best Speaker of the Congress. Palakpakan, ibang klase. Di ba? Best Speaker of the Congress. Bakit may AX? Dahil ni Speaker. Bakit may AKAP? Dahil ni Speaker. Bakit maingay si Jinky Luistro? Dahil ni Speaker. Bakit? Dahil pinagtatakpan niya yung koneksyon itong si Martin Romualdez dito sa issue ng mga anomalyang flood control. Dahil ni Speaker. Bakit may kakurakutan sa pamahalaan? Dahil ni Speaker. Ganon. Langya ka, Jinky. Ayusin mo buhay mo. Langya ka. Ang dami nanuno. Di ka ba nahihiya? Nababasa yan ng mga bata? Langyan yan. Sasabihin mo, Best Speaker of the Congress, itong si Martin Romualdez. Panahon ni ganito ho mga kababayan. Sa lahat ng naging Speaker of the House, katangi-tangi dito sa pamumuno ni Martin Romualdez na isagawa yung pinakamalaking kakurakutan sa kasaysayan ng Pilipinas. Diba? Ngayon, siya ho ang tinuturo na mastermind na sindikato. Di umano sabi nitong si Zaldico. Best Speaker of the Congress. Nakukonekta dito sa issue ng mga maanomalyang flood control. Trilyon ang ninakaw sa kaban na sambayanan tapos Best Speaker. Kailan na mayagpag ang tawag dito, ang unprogrammed appropriation dahil ni Speaker. Saan nanggaling ang bulto ng pagnanakaw sa administrasyon ni Marcos Jr.? Saan nanggaling? Unprogrammed appropriation. Sinong nagpalusot? Sinong naging utak sa House of Representatives? Dahil ni Speaker. Langya ka, Jinky Luistro, ha? Tigil-tigilan mo kami sa mga ganyang banat mo. Akala mo di ka namin binabantayan. Ayusin mo yung paghahawak mo dyan sa Justice Committee. Siguraduhin mo na ma-MP si VP Sara. Pagka hindi na-MP si VP Sara, magbayad na kayo ng utang dito kay Sherman Scarpio. Langya kayo, ha? Kayo na nautang, kayo pa ngayon ang matatapang. Sa bagay, ano yan? Toxic Filipino mentality. Kung sino pinautang, siya pa ang matapang. Langyang yan. Ito pa, Jinky, akala mo, ha? Ito tayo eh. Ito tayo eh. Brad, lumang tugtugin na yan. Ano? Mag-iitbulaga ka na lang? Ayaw mo na? Hindi, takbo ka. Tignan natin kung mananalo ka pa. Hindi, takbo ka. Langya ka pagkatapos mong nasangkot dito sa pagkatapos na name drop yung pangalan mo dito sa issue ng mga maanomalyang flood control, sasabihin mo kami na last mo na to. Hindi pwede yan, Brad. Langya kang eskalera ka. Tito Sen. Sinabing posibleng huling termino na niya sa Senado. Hindi, takbo ka pa. Kaya pa yan. Tignan natin kung mananalo ka. Langya ka, kala mo talagang, kala mo gusto mo susuyuin ka namin? Sabihin namin sa iyo, Tito Sen, tumakbo ka pa. Pag na-clear yung pangalan mo, yung pagkakakabit ng pangalan mo dito sa issue ng mga maanomalyang flood control, na-deliveran ka daw, di umano eh. O paano ba yan? Tapos sasabihin mo, last mo na. Hindi pwedeng ganon. Huwag tayong maglokohan dito, Brad. Langya ka nung last. Diyan ka lang.
takbo ka. Dahil pagka hindi ka tumakbo, anak ng tokwa, sigurado. Pagka hindi ka senador, tapos inimbestigan to, mabibigat ang ebidensya. Anak ng tokwa, sa bagay, ngayon pa lang, wala ka ng mukhang maihaharap sa sambayan ng Pilipino. Kahit hindi mo sabihin na huli mo na yan, kami na nagsasabi, huli mo na yan. Ito kasi si George Garcia, pinagbigyan pa tong si Tuta at itong si Ping. Dalawa lang ho pinalusutan, laking perwisyo sa sambayan. Dito tayo kay Congressman Mike Defensor. Okay. Susunduin nila gamit ang kotse ni Saldico. Yan. Magmula doon, pagpunta ng Maidas Hotel, susunduin ang mga gusto nilang testigo. Susunduin yung gusto nilang magsalita laban kay Pangulong Duterte. Gamit ang pondo ni Saldico. Gamit ang hotel ni Saldico. Gamit ang mga unit ni Saldico. Kaya ito po, mga kasama, ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Siguro nila kay Pangulong Duterte, nag-usap-usap, mas mabuti ilabas yan ng bansa kaysa kasuhan sa Pilipinas. Pero hindi nila naintindihan sa ginawa nila, naging martir si Pangulong Rudy Duterte. Palakpakan natin. Itong si Senator Mike Defensor. Sen, ako, pagka hindi ka tumakbo sa 2028, malaki atraso mo sa mga kasama ko dito sa PH Update. Kasi lahat na lang, ito. Magkakaquiz ho tayo dito mga kababayan. Alin ang tamang sagot? Ayan. Alin ang tamang sagot? Kung sakaling tumakbo, etong si Tuta Soto, re-electionist yan eh. Etong si Tuta Soto sa 2028 ba? Tama? Hindi, 2032 pa lang tong si ano eh. Ay, hindi sila pwede magsabay. 3 years pa lang tong si Tuta Soto, 2032 tong si Tuta. O sige, kunyari halimbawa na lang. Sample lang. Halimbawa, dito tumakbo itong si Kong Mike ngayon 2028, tumakbo siya sa 2032. Sinong iboboto niyo sa dalawa? Isa lang ang tama sagot Tuta Soto o itong si Senator Mike Defensor? Piliin nyo na ho dyan sa baba ang tamang kasagutan. Tatlo lang po sa aking kaibigan ang namatay na matatandaan ng sambayanan. Ang pagkamatay ni Jose Rizal dito sa Luneta. Ang pagkamatay ni Ninoy Aquino sa talbak ng NAIA na pinaslang ng mga sundalo, pinaslang sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, sa ating kasaysayan, pag namatay ang Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, siya lang ang tanging Pangulo na kinidnap ng sarili niyang gobyerno. Takot sa kanya dahil sa politika. Kinipit ang isang Pilipino, ang isang leader na minamahal ng sambayan ng Pilipinas. Yan po, walang iba, kundi ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho yan mga kababayan? Ika nga etong mga Marcos na to, yung ipinakitang ika nga sakit ng puso ng mga Ilocano nung pinadala, dapat naiintindihan ito ng mga Marcos eh. Higit kanino man, sila dapat ang nakakaintindi sa sinasabi na yan itong si Congressman Mike Defensor. Kasi nung pinadala sa Hawaii, pinatapon sa Hawaii yung kanilang magnanakaw na tatay din na si Marcos Sr., di ba? Ang mga Ilocano galit na galit ho nun. Sa haba-haba ng panahon, naghilom lang ho yung sugat na yun nung panahon ni Tatay Digong. Noong ipinalibing sa libingan ng mga bayani, itong si Marcos Sr., yung diktador, di ba? Sa kahaba-haba ng panahon, masama ang loob ng mga Ilocano. Galit sila sa mga liberal party, mga dilawan kung tawagin, mga pinklawan, nagsama-sama na yung mga yan. Di ba? Galit sila. Sa haba ng panahon, galit sila. 30 years, galit na galit ho sila. Diyan sa mga partido na yan. Galit ang mga Ilocano.
Pagka dilawan pinklawan ka, malamang sa malamang di ka bibitbitin ng mga yan. Dahil nga doon sa ginawa ng mga dilawan dito kay Apo Lakay kung tawagin nila. Higit kanino man, etong pamilya Marcos, sila dapat ang nakakaintindi kung sakaling gawin nila yung bagay na yan at ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung sakit na naramdaman ng kanilang mga kaibigan dyan sa Ilocos Norte, ganun kasakit ang ginawa nitong mga Marcos na to. Hindi na ho ito partido loyalista basta Marcos mga Marcos alyado ka sa Marcos. Ang mga Dabawenyo, ang mga Bisaya, majority sa mga Bisaya, sa mga taga Davao, kung anong naramdaman nitong mga Ilocano na to, yun ho ang nararamdaman ngayon ng mga kababayan natin taga Davao. Diba dapat sila nakakaintindi nun, pero ginawa pa rin nila. Hindi nga pinatapon sa Hawaii nga, pakain-kain lang sila doon ng bagnet diba? Kain-kain lang sila ng bagnet doon, ding-ding. Kain-kain lang si Marcos Sr. ng ding-ding doon, hanggat nagurgur siya diba? Nagurgur siya doon. Kain siyang ding-ding, kain siyang pinakbit, kain siyang pinakbit. Ganun ang pronunciation nun kain siyang bagnet, diba? Nakakapag-aral pa sa iba't ibang universidad yung kanyang nagpupulburon sila kung saan-saan, di ba? Nasa laya yung kanilang magulang. Kaya nga mas marahas pa ho yung ginawa nitong bangag na to kaysa doon siya ginawa sa kanyang tatay. Yung kanyang tatay, pinatapon lang sa isang bansa. Kahit sino pwede bumisita. Pero kay Tatay Digong ho, iba. Extreme ho yung ginawa nila sa kanya. Kaya yung galit na nararamdaman nating mga taga-suporta niya, talagang, ika nga anong unity. Pagka naging presidente si VP Sara, langya kayo. Sigurado, 100% may kaalalagyan kayo lahat, mga walang ya kayo. Magtago ka na sa saya nitong si Aimee, hindi. Pati si Aimee Marcos, magtago ka na sa saya nitong si Imelda Marcos. Langya kayo. Lagi nakasaya yun Yung pong 18, kinasuhan po. Ako mismo, kinasuhan. Ang isang magaling at matapang na abogado, Attorney Levy Banigod, kinasuhan po nila. Kinasuhan dahil nagsabi ng katotohanan sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Ano bang sinabi ng mga sundalo? Nag-deliver kami sa mga senador. Nag-deliver kami sa mga congressman. Nag-deliver kami kay Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ng mga sundalo. Yung bilyon-bilyon na mali-maleta lang dinideliver nila, yan po ay pera ninyo. Pera ng kapulisan na makasama natin. Pera ng taong bayan dahil po yan ay buwis na binabayad po natin. Pero ayaw nilang pakinggan. Bagkus ang mga nagsalita pa ang kinakasuhan. Kaya po, ngayong hapon, nananawagan kami sa Korte Suprema. Baka kayo na lang ang institusyon na maaaring magbigay hustisya sa sambayanan. Ayaw mag-imbestiga ng Kongreso dahil kasama sila sa binibigyan ng pera. Ayaw mag-imbestiga ng Senado dahil binibigyan sila ng mali-malitang pera. Ayaw mag-imbestiga ng Ombudsman, ng NBI, ng tama ang iniimbestigahan ang nag-akusa dahil ang mga tao din yan ay sangkot sa mali-malitang pera. Kaya po sa Korte Suprema, ito po justisya na hinihingi, ibigay po naman ninyo. Yan. Dahil pag wala nang tatakbuhan ang sambayanan, pag wala nang masumbungan ang sambayanan, baka po pati ang mga pulis na nandito, kaming lahat, ang sambayanang Pilipino, magsama-sama para palitan ang gobyerno nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pangulong Duterte! Mabuhay! Maraming salamat po.
Salamat kong Mike. Ayan, Salamat. Sundan na natin itong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Sa malasakit at tama Yun. ng prinsipyo at paninindigan para sa ating bayan. Mabuhay si Congressman Mike Dipinson. So ang susunod na magbibigay sa atin ng talumpati at isingin tayo sa ating paniniwala na kailangan nang mag-resign si Bongbong Marcos ay ang isa sa pinakamatapang na abogado sa ating bansa, Atty. Trixie. Si Atty. Trixie po ay nandyan na po mga kababayan. Ayan, nandyan na po, nandyan. Makakakit pa si Atty. Trixie dyan? Ayaw kanina magsalita. Sino? Conflict. May problema ako eh. Tuwing nagsasalita ako sa ganito, kinakasuhan ako. Nakakatatlo na yata. Valedictorian na yata ako dito eh. Ngayon pa man, nandun ako sa Villamor, March 11, 2025. Nandun kami sa labas ng gate. Habang tumutulong din kami pag-file ng habeas corpus kasi alam namin kukunin. Iniisip namin baka may paraan. Gayun pa man, nung kami sa labas ng gate, sa init ng araw, tuloy-tuloy hanggang hapon, pinapakita talaga namin, dumadating pa yung mga tao. Mahal si PRD. Mahal natin, pero hindi lang tayo eh. Maraming nagmamahal sa kanya. Na-spoil din niya tayo sa totoo lang. Isang dahilan kung bakit kukunti din ang nakakapunta sa rally, umigi buhay natin eh. Nung dumating siya, na-survive natin ang COVID eh. Hindi niyo ba napansin? Buhay niya dahil sa kanya, ang nagawa, mga airports, mga seaports, nagkaroon tayo ng healthcare. Andito tayo sa labas ng PGH Nako. ngayong araw na ito. Ang PGH, isa sa pinakamalaking benepisyaryo ni PRD. 100 million kada buwan. Ang utos niya, ubusin nyo yan. Hindi yung magtira kayo, hindi yung maglagay kayo sa maleta para meron kami. Walang ganun. Sabi niya, ubusin niyo yun para sa mga mahihirap yan. Ibang klase yung naririnig ninyo, yung presidente nagsasabi, itong pera, pera ng bayan, para sa bayan, para sa tao, unahin natin yung mahihirap. So March 11, 2025, yung kaisa-isang taong nagparamdam sa atin na meron pang gobyerno, na meron talagang nagmamalasakit, merong leader na paglalaanan niya yung pera ng bayan na para sa bayan at hindi sinisiksik sa maleta, tertiary education para maahon kayo sa kahirapan. Yung pamilya ninyo magkakaroon ng college graduate. Lahat ng pamilya may pagkakataon na magkaganon dahil sa free tertiary education. Kinuha niyo yung isang tao na nagsabi, pwede kami umahon sa kahirapan. Pwede tayo, lahat tayo. Isa lang mag-graduate ninyo. Ang laking tulong sa pamilya na naghihirap. Pasintabi na lang po ng kay tatay ang buhay.
Nilalagay ka ng ish. We have put you in harm's way. Ano ba naman yung taasan natin ng sweldo ng mga naglalagay ng buhay nila sa peligro? The person who made that possible, kinuha nila. And up to now, we have no explanation. Walang nagsasabi sa amin, sa atin, sa lahat sa atin dito. Walang nagsasabi. Yeah. We're sorry. Walang nagsasabi, bakit nila ginawa sa atin ito? Wala man lang nag-acknowledge na nasaktan tayo doon. Yung kaisa-isang Pangulo na nagbigay sa atin ng pag-asa makaahon sa kahirapan, kinuha nila sa atin. Napuputulo. Teka lang, ayusin ho natin ha. Peligro! Yan. The person who made that possible, kinuha nila. And up to now, we have no explanation. Walang nagsasabi sa amin, sa atin, sa lahat sa atin dito, walang nagsasabi, yeah, we're sorry. Walang nagsasabi, bakit nila ginawa sa atin ito? Wala man lang nag-acknowledge na sweldo, nagbigay ng dignidad sa armed forces at sa PNP, nagbigay ng pag-asa sa mga pamilya makaahon sa kahirapan, nagbigay ng nagbigay ng pag-asa sa mga pamilyang nagkakaroon ng sakit ang mga kamag-anak. Alam niyo ba, kahit isang miyembro lang ng pamilya ang magkaroon ng malubhang sakit, maaari nang maghirap ang pamilya ng isang henerasyon. Paano ka magpapaaral kung ubos ang pera mo sa kakapagamot? Paano ka magpapaaral kung ang breadwinner ng pamilya hindi mo mailabas sa ospital? Paano ka magpapaaral kung mabubiyuda ka, mabubiyudo ka, magbabayad ka pa ng utang mo sa ospital? Meron nakaintindi sa atin nun. Mayroon nakadinig sa dalamhati natin, sa hinanakit natin, na ang hirap ng buhay. O ngayon, may ginasakit ng silakan sa mga institusyon. Huwag mong kakalimutan yung March 11, 2025. Yun yung ultimate na katraituran na ginawa sa atin. Di bali yung soberanya ng Pilipinas. Di bali yung pakiramdam natin. Di bali yung kaliwat kanan na pagnanakaw, kaya nating tiisin, kaya natin mag-rally, kaya natin maging kritiko, kaya natin. Ang hindi natin kaya sa ngayon, patawarin na kinuha nila si PRT sa atin. Yung. Na hanggang ngayon, walang eksplanasyon, walang paki. Yan ho ang ika nga yung ginawa nila na yan, mortal sin sa mga ano yan, mga Duterte supporter ha. Tayo mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po pwede yun. Hindi po pwedeng dito, ika nga, wala tayong balik dito sa ginawa nilang kalokohan na to. Hindi pwedeng wala tayong balik dito. Sabihin na nila, gusto nila sabihin, magpipresidente si Sara, para magantihan, di na matatapos ang hidwaan, ang kaguluhan, nagpresidente si Marcos Jr. para magnakaw lamang? Para kuhanin yung mga pera na sambayanan? Okay lang sa inyo yon? Ayaw nyo yun, pagka naging presidente si VP Sara, mababalikan natin yung mga nagnakaw at nagpahirap sa sambayan ng Pilipino. Ang kakapal din ng mga mukha nito mga mga mainstream media. Pagka si VP Sara, tumakbo siya, nanalo, anong mangyayari? Gantian lang. With all due respect. Urur, anong all due respect ka dyan? Wala man lang pagdadalamhati kasama
ang jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, gobyerno natin mismo ang kumilala sa power ng ICC sa isang mamamayan ng Pilipinas. Ihilingin ko lang sa inyo, araw-araw, kung kayo po ay nagdadasal pa, manalangin tayo na isoli si PRD. May mga kabataan dito sa harap natin. O, ayan yun naman. Ibalik nyo lang si PRRD. Yung galit natin na nararamdaman kahit papaano maiibsan. Yun lang, ibalik nyo si PRRD. Di ba? Magkaroon kayo ng kandidato sa 2028. Doon tayo magbabalagbagan. Okay, balik nyo lang si PRRD. Mga bata, alam nyo ba? Kung tinuloy nila yung free tertiary education, di kayo mag-aalala sa college nyo. Tandaan nyo yan. Dahil kay PRD nagkaroon ng free tertiary education, tandaan nyo kung sino nagbigay niyan sa inyo. Muli, humihiling lang ako. Ayun na nga mga kababayan, hindi ganun kaganda yung recording nitong ano na to ng pagtatalumpati nitong si Senator Trixie Cruz Angeles at nito si Senator Mike Defensor. Palak po. Ayaw nyo ho ba? Diba? Yan dalawa na yan. Pagka ganyan yung mga nakaano sa atin sa Senado, talagang solid na solid ho tayo. Yo! Maraming salamat sa pag-adto ganis Tagalog. Pagpunta. Sobrang lamig kasi. Yung betlog ko tumigas na. Hindi, kakagaling ko lang doon kay Papa. Tapos, okay naman siya. Walang magawa Tiis lang talaga yung yung pwede natin gawin and among other things na kaya niyong gawin. Pero tingin ko, maganda talaga kung ituloy niyo lang talaga yung mga nakita niyong magagandang bagay at saka magagandang sinabi na nakakadagdag sa pagpapaganda sa ating bansa. Yung So yung, alam niyo na noon, may point of comparison naman talaga tayo when it comes to what was governance then and what is governance now in this administration that we are in. So, somehow, tingin ko, di naman talaga okay yung sitwasyon, pero okay na rin na nakita natin kung ano yung gusto natin para sa Pilipinas talaga. Yung tatay ko, nandyan yan. Kasi handa talaga siya na if ever it will come to yung nangyari sa kanya, isakripisyo niya talaga yung buhay niya para sa inyo. Kasi noon pa lang, hindi pa yung tumatakbo ng presidente. Yung tinatanong pa kami doon sa Davao, kami mga anak, lahat kami hindi pumayag talaga. Kasi alam namin magulo. Kasi kilala namin yung tatay namin na he will fight for his people, the Filipino people. Because he fought for Davao City. Nung nagsimula siya sa Davao, hindi naman talaga lahat ng taga Davao natanggap yung methods niya or his way of governing the city. Pero hindi yan takot na sabihin na hindi siya magustuhan ng tao o hindi siya tanggapin ng tao. Hindi yan matatakot sa opinion ng tao sa kanya. Kasi ang gusto niyan kung ano kailangan ng lugar mo para maayos mo yung lugar mo. So kung yun yung nakita niya na kailangan talaga ng tao, lahat hindi rin tumanggap agad until there came a time na the Davaoenos realized na tama naman pala talaga yung tao. So,
At this point, Davao, kaya di siya nakakalimutan talaga ng mga taga Davao. Kasi despite of the adversity that he faced during the time when he was mayor, lahat ng mga mahirap, mga polisiya, mga batas na mahirap i-implement kasi nga tayo mga Pilipino may nakasanayan na hindi masyado stricto when it comes to laws, ganun. Yun talagang inano niya na whether saan siya ilagay ng mga tao, ayaw ng tao sa kanya o gusto ng tao sa kanya, basta ito yung kailangan nating gawin para umangat yung mga buhay ng tao. Hindi lang yung the chosen few who are privileged enough na nandyan ka sa taas, lahat ng Dabawin yun ng panahon na yun. So alam namin na pagdating niya sa national level, maraming Bakbakan. magkakalaban talaga yung tao, yung tatay ko. Kasi yung traditional na yung Pilipinas, alam niyo na yan eh. Nakikita niyo yan, yung mga oligarko, yung mga dinastiya, sila rin yung mga the same oligarchs are the same dynasties in the, like most provinces. Kaya yung mga congressman na yan, gustong-gusto nila si Marcos because they are conservatives. Gusto nila yung status quo na maintain nila na nandyan lang sila lagi sa posisyon nila. Kasi they have better control of their constituents pagka centralized masyado yung governance. So kaya gustong-gusto nila si Marcos maliban sa pera na mga malita nila. So yun, alam namin kasi hindi ito traditional na politician yung naging presidente nyo rin noong 2016. So kaya nangyari yan lahat hanggat sa, ewan ko, siguro nila alam kung ano na yung gagawin nila. Tingin siguro nila, pag pinasok nila yung tao dito, matatapos na yung istorya. Wala nang pag-usapan kasi talo na. Sa ano kasi, sa in-human history, kung titingnan nyo, hindi lahat ng mga tao na, mga leader ng isang, o may followers, may nagtiwala, na pinaslang, nilagay sa sabay prisuhan sa kuwan. Kulungan. System na eh. Hindi lahat ng yung pinapasok sa kulungan, nawawala lang. Mas lalong lumalakas yung mga iniwan niya, mga sinabi at nagawa niya nung... So, I think it's grave miscalculation on itong si Bangag nga gisipon na po doon sa UN. Sa UN pagod ang putang ina pagkauwaw niyawa. Pero at least nagdala siya ng panyo. Alam niya, puta mutulog gini ko siponon niya. Kasi ako ang sunod ani kay hasta tugnawa Pero mauna, I think akala nila. Tingnan niyo yung Iran ngayon, pinatay nila yung Ayatollah Khamenei. Lalong nag-unify yung mga Iranians against foreign invasion and foreign intervention. So I think it could be the same, similar. Kaya wala din naman talaga tayo dito kung walang nagawa na tama yung tao na nandyan na nilagay nila sa ICC. O sa detention unit ng ICC. So, may election naman tayo. Bawian na lang natin, Mayor. And that's I think, sa ngayon, dun tayo papunta sa election. So, gamitin nyo lang talaga yung your power to vote. That's yun yung gamitin nyo, kailangan nyo na gamitin para Approve. pumili. Tapos
yung direksyon talaga ng bansa natin, nasa mga kamay nyo yan. Yung mga... Sino ba ang gusto nyong presidente? Duterte nga. Sara. Ako? Hindi ko kapoy. Kapoy kayo. Ang posisyon, at alam niyo man to yung iba dito na the more you go up, the more problems that you will have. So, ako, baka Correct. matimot ako into Vice Mayor pagka sunod election. Pero gamitin niyo yung your right to vote is you have the power to change or to kung anong direksyon yung gusto niyo para sa bansa natin. Pero alam niyo, dito ako pumunta kasi alam ko nandito kayo. Gusto ko lang talaga magpasalamat kasi alam ko nagtiwala kayo sa tao, yung tatay ko. And he went into office, he ran for the presidency wholeheartedly at with the goal to serve the Filipino people. And yung binigyan yung tiwala hanggang ngayon, nandyan pa rin yung tiwala niyo sa kanya, yung suporta, nandito kayo, kung saan-saan kayo sa buong mundo galing. Salamat sa inyo. Thank you for trusting the person and supporting him. So, kailangan namin sa ngayon, hindi rin naman kami mga iyakin na tao, pero I also thank you for the prayers for him. So yung mga dasal nyo, malaking bagay yan. May nagagawa rin naman talaga. May Diyos din naman talaga. So, yun. Tapos, di pa kayo mamamatay sa lamig dito? Okay na yun. Yung sawa na ako March 3 pa ako nandito. Tapos, wala na, hindi ko kaya dito Pero okay, sa loob, hindi naman talaga. Hindi man. Ha? Okay naman, pero yun nga, wala naman talagang okay na tao na ilagay mo dyan sa detention unit. And kung iisipin mo, may nade-detain ba ng isang taon? Yeah. Totoo. Diba? Baral mo ng kinulong, tagal na confusing nga talaga tong sitwasyon niya. Pero ano yan, politika talaga yan. As I said earlier, dahil nga yan sa transition na kailangan sa yung nag-introduce ng transition para sa Pilipinas kung saan tayo papunta. Ay ngayon, nakita nyo na, and I think, naintindihan nyo din naman talaga kung ano yung gusto niyang gawin para sa bansa. Problema lang, you only get 6 years sa isang termino ng tao na maging presidente sa buong Pilipinas. So, Mayor, pagdating kay VP, wala na. Ano yun? Term extension kaagad to si VP Sara. So always, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Ang susunod ho nating video, ang tabayanan nyo lang, yung pagpunta nung 18 Marines sa NBI. Yung pagtugon sa subpina nitong si Melvin Matibag at yung alok nilang safe house para dito sa 18 Marines. Maraming salamat to. Mag-ingat to kayo lahat. Huwag ko kayo magpabudol. Marami hong mambubudol ngayon sa social media. Mahal natin Pilipinas.